Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kamusta po kami lahat? Kapatid namin na napakahirap yung dinaanan natin yung mga nakarang araw. At yung baha, yung dilubyo na dumating sa atin ay talagang napakatindi. Halos, ang sabi nila parang ayon na bagyo, yung daraan. Kaya patuloy tayong pasalamat sa Diyos sa umaging ito sapagkat taglay po natin ang buhay, kalakasan. Sa kabila ng dumaan na dilubyo sa ating buhay ay nandito tayo upang patuloy na pumuri, magpasalamat at patuloy na sambahin ang Diyos na kataas-taasan. Noong nakaraang linggo po ay pansamantala kong tinigil yung aking paksa dahil nga po dun sa namatay ni Brother Child, kaya tinalakay ko po yung kamatayan. So ngayon, balikan natin yung ating tinatalakay na paksa na 5 major subjects na binubuo ng God, man, sin, Satan, and salvation. Tinalakay natin yung God, man, at nandito na po tayo sa sin. Kung gagawin po tayo muli ng timeline, last days and time pass, 33 AD approximate dumating ang ating Panginoon Kristo at yung Diyos na ito na gumawa, nag-create ng lahat ng mga bagay sa mundo, nakasama yung tao na kanyang nilikha, na ang taon po ito ay merong dalawang tatahakin. Possible na good and bad. Yan lang yung dalawang possible na tatahakin ng tao dito sa mundo pong ito. Gaya ng nabanggit ko po, ang paksa po na ating tatalakay sa umaga pong ito ay yung tinatawag na kasalanan. Bakit nagkasala yung tao na nilikha ng Diyos? Na sa una pa lang, nakalagay sa Genesis 1:31, perfect po ito eh. Yung nilikha ng Diyos, napaka-buti. Ayon niya dito sa Genesis chapter 1 verse 31. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, napaka-buti. Hindi niya lang sinabi na mabuti, kundi sinabi niya napaka-buti. Ibig sabihin, perfect, walang kasalanan po yan. Lahat ng nilikha ng Diyos, lahat maganda. Kahit nga pumunta ka sa mga isla, kung makikita mo yung, kapag nasa taas ka ng area, makikita mo yung kagandahan ng kalikasan. Dahil yung mga ibang hindi naniniwala sa Diyos, paano nabuo yung ganong kaganda na tanawin? Dahil nga mayroong nag-create. At ang nag-create doon, walang iba, kundi yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ang kanyang nilikha ay napakabuti. At kasama ang tao doon. Bakit siya nakasala? Nung lumabas si Satanas at tinukso itong tao to. Kaya sila nagkasala. At ang unang kasalanan na break ng tao, na disobey, ay yung tinatawag na huwag. Ang unang kasalanan na nakatala sa banal na kasulatan ay itong nasa Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Ganito po ang sinabi. At inutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, makakakain ka ng may kalayaan. Sa 17, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. Ang nagsasalita po dito ay ang Diyos. Huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, ay walang salang mamamatay ka. Ang sabi ng Diyos. At inelaborate dito sa chapter 3, verse 1 hanggang 6, kung paano kinain yung ipinagbabawal na prutas. Ang sabi po sa chapter 3, verse 1, ang ahas nga, ito yon. Satan po yan eh. Ang ahas nga
ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang yung pananalita ni Satanas ay talagang marikit, matamis, yung kaakit-akit na pananalita? Ang sabi niya doon sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Sabi nung ahas. Sa verse 2, at sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan, makakakain kami. Datapwat, sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyon. Ni huwag ninyong hipuin, baka kayo'y mamatay. Nung ang tao po ang nagsalita, mayroon na pag-alinlangan dahil naliliglig na siya ni Satanas. Kumbaga, kung sa panahon natin ngayon, si Satanas po ay talagang nariyan. Hindi niya tayo titigilan. Lahat po kasi ng mga Kristiyano, ang sabi doon sa 1 John or 1 Peter, the roaring lion. Yun si Satanas. Naghihintay lang siya ng masisila ng mga Kristiyano. Kahit na yung sinasabi na nagpapakabuti ka, andyan si Satanas na liligligid ka. Tutuksuhin ka hanggang matempt ka. Ganyan si Satanas. Naalala ko yung sinabi nung anak ni Brother Chai nung nasa Dasma pa ako nag-church. Ang sabi niya, madaling magpakatao, mahirap magpakatao. Kumbaga, pinipilit mong maging matuwid. Pero maraming mga tao na talagang yung pasensya mo, sasagarin ka niya. Kumbaga, si Satanas po talaga ay nandyan para tuksuhin tayong lahat. Isa ito sa naging halimbawa. Ang sabi po rito, datapwat, sa bunga ng punong kahoy na sa gitna ng halamanan, ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyon, ni huwag ninyong ihipuin, baka kayong mamatay. Nung ang tao nagsalita, meron ng pag-alinlangan. Kung napansin po ninyo, mayroong baka. Nung ang Diyos ang nagsalita, sa 2:17, ang sabi po ay ganito, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, walang pagsalang mamamatay ka. Ang sabi doon, walang pagsalang mamamatay ka. Ang sabi ng babae, ng mga tao ng salita, baka kayo'y mamatay. Dahil naliliglig na siya ni Satanas. Nakuha na yung attention ni nung babae. Ang sabi sa 4, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain niyon, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. Ito naman po yung gusto ng tao eh. Yung ang palagi, yung makita sa kanya is yung mataas siya. Palagi siyang tinitingala. Kaya sila'y kumain. Ang sabi sa 6, at na makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin na nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumita siya ng bunga niyon at kumain at binigyan din ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. So, ito yung unang kasalanan na nakatala sa banal na kasulatan na ang sabi, huwag kayong kumain. So, yung simpleng huwag na yon, nilabag nila. Kung ilalapat natin sa panahon natin ngayon, yung nakalagay sa Hebreo 10:25, na ang sabi dyan, huwag ninyong pababayaan ang pagkakatipon.